magbabati lang po kami. Of course, unahin ko na ating katuwang sa lokal na pamahalaan, Mayor Adang, Vice Mayor Carlo, Mayor Benchi, nandito po si, asa na si Kong Reynan? Papabunot din. Si ang ama ng distrito, papakalamin niyo si Kong Reynan. Bukal JJ, nandito po, Bukal Jackie. Nakalimutan natin sabihin, baka nagtataka sila. Yung bago niyo pong bukal, yan po ang Pangulo ng SK sa buong lalawigan. Taga San Francisco po yan. Okay? At syempre ang atin pong kababayan niyo din dito sa Agdangan. Di ba may bahay ka dito? Hindi pala. Bayaw pala niya. Si Vice Governor Third Alcala. Mga konsyal po natin ito na sasahin. Siyempre palapakan niyo yung mga hahatol sa mga ngipin ninyo mamaya. Ang bubunot, ang mga dentista natin. Palapakan natin. So, eto po dental. Pero dun po sa kabila sa elementary, kung meron po kayong ibang nararamdaman, try niyo po na pumunta doon. Kasi sayang po nandito na eh. May ultrasound, may x-ray, meron pong examination ng dugo, ano pang meron tayo, may ECG, may doktor po sa balat, sa mata, sa tenga. So, sayang po yung opportunity na nandito sila kasi syempre hindi po namin to kayang gawin linggo-linggo dahil sa laki po ng ating lalawigan, no? Kaya namin siguro once a year nakakapunta po kami dito, no? But naiintindihan ko yung dental, alam namin na ito ay isa sa mahirap na na-access ninyo dahil medyo mahal magpabunot ng ngipin. Magkano na per ngipin? Talaga? Oh my God! So isipin niyo po kung 3 ang tatanggalin ninyo, edi 4-5 po yun. So, palakpakan naman natin dahil nakalibre kayo ng 4-5. Pagkatapos yung mga ipin po ninyo na tatanggalin mamaya, eh yun po gusto ng libreng postiso, yun po yung pagdidikit-dikitin na sila. Tinatago po nila, mamimili kayo, lahat ay pangil, lahat ay bagang, may ganyan po kaming services din. Gusto nyo lahat bagang ang nasa choke lang. So, naintindihan po namin na ito yung napakahalagang serbisyo na kinakailangan po natin na ibigay. Okay? Doon sa may mga bukol po sa suso, lalo na yung mga babae na ayaw aminin, itinatago sa asawa, sa pamilya, may mga doctors po tayo doon, may mga OB-GYN po tayo doon. Ito po ay pagkakataon para dinala po talaga namin ito, ilapit para po sa inyo, para hindi po kayo mahihirapan. Okay? So, ayoko po kayong aabalahin, pero dadagdag ko katulad ng sinabi ko doon sa kabila, gusto kong sabihin sa inyo na ang Agdangan, sa pamamagitan ko ng lokal na pamahalaan kasama ang Provincial Health Office, eh meron pong libreng konsultasyon kahit wala kami. Okay? Pagkakailangan po ng libreng examination ng dugo, x-ray, ultrasound, libre din po yun. Okay? Pagkailangan po ng gamot, yun po ay sa high blood, diabetes, antibiotic, may mga listahan po na libre. Pwede din po ma-avail na libre yun. Ano pong gagawin nyo? Gagawin ninyo, pag may oras kayo sa center, mapadaan kayo, lahat po ng miyembro ng pamilya, lahat ng tao sa Agdangan, tandaan nyo ha, lahat ng tao, wala magtatanong sa akin, mamaya, pwede po bang 5 years old? Lahat po ng tao, lahat ng kasama nyo sa bahay, ipaparehistro nyo. Anong advantage pa? Sino po dito walang PhilHealth? Taas po pa mga, sige po, wag po mahihiya. See? Wala. Kahit po asawa ninyo, walang PhilHealth. Sino po yung wala kahit asawa na PhilHealth? Okay, so, kita nyo? Sila, yung mga tumaas po, pag pumunta po kayo sa center, magpakonsulta kayo, hindi po kagad kayo makakapagparehistro dahil wala po kayong PIN number. Okay. Tanong, kaya niyo po ba magbayad ng PhilHealth? Obviously, hindi. Kaya wala po kayong PhilHealth. Tama po ba? Okay. Ang gagawin lang po, Mayora, yung barangay na nakakasama sa kanila, bigyan po sila ng indigency. Okay? Kukuha sila ng indigency, tapos sa center, sila mag-asikaso po sa
PhilHealth para mabigyan po sila ng PIN number. Okay? Sa pamamaraan ito, pag nagawa natin na lahat ng taga-Agdangan ay mairehistro, lahat po ng tao sa Agdangan ay covered ng PhilHealth. Ngayon po hindi kasi hindi natin alam sino yung wala. Tama po. So ito yung opportunity, yung konsulta program nanay, tatay. So by the time, bigla wag naman, hindi natin nasan, biglang nagkasakit na isulod sa ospital. Pag walang PhilHealth, di po ba aligaga ang pamilya, walang PhilHealth, hindi man lang ma-cover, di po ba? So, ano nung hihingin po sa inyo ng mga requirements? Okay? So, pagka ganito, narehistro na natin, nabigyan siya ng PIN number, kung dumating panahon na siya biglang ma-hospitalize, kita sa system na ito po ay active member. Tanong, sino magbabayad? Doon po sa Universal Healthcare Law, sinabi, all Filipinos, by virtue of citizenship, dapat ay cover ng National Health Insurance Program. Okay? So, dapat binibigyan. Okay? So, obviously, yung mga walang PhilHealth, wala talagang kakayanan. Pero, hindi kayo naisama sa 4Ps. O kaya, hindi kayo naisama sa National Housing Targeting System, NHTS ang tawag. Tama po? So, hindi naman po perfecto yung datos na yon. Kaya, ito yung pagkakataon. Okay po? So, taas ang kamay ng gusto ng libre. See? Para makuha po, again, ang gagawin, bigyan ng oras, basta kayo mamalengke, sisip ba, bukas ang center, sabihin niyo po, magpapakonsulta po ako, magpaparehistro po ako para sa konsulta. Okay po? Pag walang PhilHealth, kumuha na po kayo ng indigency sa inyong barangay, magpatulong po kayo either sa office namin kung hindi nila alam gawin, o kaya doon mismo sa center din para makuhaan po kayo ng tinatawag na PIN number. Okay? Okay po? Okay? Okay? Sige, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ay, okay. Hindi natin na-announce. Okay. Nandyan po ang veterinary doctor natin. So, lahat ng may hayop sa bahay. Ano sila? Vaccine? Yan. Okay. Sina Vice Doc po gagawa ng ordinansa. Gumawa na kayo ha. Alam niyo po, tingnan niyo po. Disiplina lang to. Bili po kami ng bili ng pambakuna sa nakagat ng aso. Isipin niyo po, dapat po ba natin gawin yun? Samantalang, ang kailangan lang maging responsable tayong mamamayan. Yung ibinibili po namin ng pambakuna sa nakagat ng aso na milyon-milyon, marapat na dapat ibigay po natin sa may cancer, sa nagdadialysis. Tama po? Kaysa po, ibibigay natin dahil lang po hindi tayo responsable mamamayan. Okay, anong gagawin? Pabakunahan ang aso at itali ang aso kung hindi po ninyo kayang bantayan. Okay? Itali yung amo. Ito po yung seryosohin ninyo, ha? Di ko kayo, tawag doon, sinisermonan. Pero yun po magagawa ng mamamayan. Okay? Kakaunti lang po ang pera natin. Kaya nga, dami natin problema, di ba? Okay. So, kailangan yung pera nagagamit sa maayos at tama. Tama po? So, hindi mo lang leader ang may responsibilidad. May responsibilidad. Kaya alam niyo po, pagka meron po na nakagat ng aso, tapos syempre wala naman din po maibabayad yung pambing na yung may-ari ng aso. Sasabihin po nung nakagat ng aso, ikaw magbayad nito. Pero, ang dulo, gobyerno po ang bibili para makapagbigay din ng libre. Tama po? So, yun. Magpapakuna po. Lahat po na may aso na walang bakuna, papakunahan po ninyo doon sa saan siya? Poblasyon Unod. Tapos, gusto ko sabihin sa inyo sa Perez, Quezon, I forgot the mga bayan, meron po tayong case ng rabies. Yung late po na lumabas ang simptomas na pasyente na dinala po namin sa San Lazaro. Yun po yung nauulol. Okay? So, kita niyo po, yun yung epekto na pinabayaan, nakagat, after ilang years, saka po nag-manifest yung symptoms. So, dinala po namin yun. Kaya, paspasan po sila sa campaign, magkabakuna
aso. Pagkatapos maging responsable po tayo may alaga ng aso. Okay? Sino bang nandyan? Jay? Okay, sige. Maraming salamat po sa inyong lahat. At saka may libreng ice cream sa labas. Ayun doon, hihingi kayo ng ice cream. Maraming salamat sa ating inanang lalawigan ng Quezon! Patahan po natin Governor Campana Herendan! Okay lang po ba? Picture po tayo. Mahingi po kami ng souvenir picture para sa ating lahat. Kasama po ang ating mga dentista. Tayo na po tayong lahat. Pakita po natin ang ating mga ngipin. Ngiti kahit pogi! Okay? Sama-sama po tayo dito sa gitna. Come on. Pala. Okay lang po ba kung press po muna tayo? Madali. Dapat wala pong gap dito.